dyan, yung alleged 2 million na ibinibigay para makakuha ng diploma, dapat maimbestigahan yan. Una-una, marami tayong mga kababayan, including ourselves, na nagsunog ng kilay ng 4 na taon para makakuha ng diploma. No? Marami tayong mga estudyante ngayon naghihirap para makuha yung diploma. Hindi porket may 2 million ka, makakuha ka ng diploma. No? So, gusto ko maimbestigahan. Questions about POGO. So sir, tungkol naman dito sa influx of Chinese students, have you filed the resolution? Yeah, ito lang, kaka-sign ko lang yung resolution, i-file na. At akin naman, ang aking pananaw dyan, yung alleged 2 million na ibinibigay para makakuha ng diploma, dapat maimbestigahan yan. Una-una, marami tayong mga kababayan, including ourselves, na nagsunog ng kilay ng 4 na taon para makakuha ng diploma. No? Marami tayong mga estudyante ngayon naghihirap para makuha yung diploma. Hindi porket may 2 million ka, makakuha ka ng diploma. No? So, gusto kong maimbestigahan yan. Kung talagang totoo o hindi, no? Yung ganyan na allegation. Pero makakasira yan sa reputation ng ating mga colleges, lalo na yung mga public colleges natin. Yun ang aking iniingatan, yung reputasyon ng ating mga tertiary education institutions. Dahil maganda yung reputation ng ating tertiary education institutions. Maraming mga iba-ibang nationalities pumupunta dito mag-aral dahil unang-una, natututo sila na mag-English. Pangalawa, alam nila maganda yung quality ng ating tertiary education institutions. Pero kung may mga ganitong allegations, dapat tignan mabuti. And willing po ba na mag-testify yung nagsagawa ng ganong allegation? Willing, well, hindi pa namin nakakausap, pati yung mga schools willing. No? Kausap ko yung mga ibang mga schools at willing silang in fact, nag-issue sila ng very strong statement against that allegation. So maganda rin na mapag-usapan mabuti yan at on record, maihayag nila yung kanilang nalalaman para mawala yung ganyang hindi magandang mga balita. Oo nga sir, kasi yung governor ng Cagayan, sabi niya, he is ready to resign if the alleged influx Chinese students in his province is proven to be a national security threat. Correct. Although natanggal na yata siya, no? Natanggal siya. There's a COMELEC, I think there's a COMELEC resolution. I think kanina lang o kahapon lang yata. No? Because of another issue. Because of another issue. And then, itong si Teresita Angsi naman, parang sabi niya, xenophobia and racism daw, yung mga comments regarding dun sa influx ng Chinese students, parang minasama niya yung mga ganong negative. Ako, let's be fair. No? Nasabi ko nga, marami sa mga ibang bansa, ang tingin sa ating mga colleges and universities, napakaganda ang quality. At totoo naman. No? Marami tayong mga private universities na magagaling. Isa na dyan, for example, sa Valenzuela, ay Fatima University. Kilala sila sa nursing at medical school nila. At maraming mga developing countries dito nag-aaral. No? Pakistani, Chinese, Indians, even Taiwanese. May mga nakakasulubong kami sa Valenzuela. So, hindi natin pwedeng i-generalize na dahil pumupunta itong mga ibang nationality sa atin, kaagad may masamang nangyayari. Ang masama sa akin ay yung pagbibigay ng 2 million para makakuha ng diploma. Pero yung mag-aral ka dito, para sa atin, malaking contribution yan sa ekonomiya. Tawag ko nga dyan, education tourism. Dahil pagpunta nila dito, magbabayad sila tuition fee, kukuha sila ng dormitory, kakain sila dito, pupunta sa mall, may mga gumagastos sila at may mga kabutihan na maibibigay sa atin. So, dapat mag-ingat tayo na mag-pinpoint ng isang nationality na makakasira sa ating national security. Mag-ingat tayo dahil makakasira rin yan sa ating mga higher education institutions. So sir, anong committee ang appropriate to handle? Higher Education Committee on Senator Chis is Senator Chis. Okay. Okay, yeah. Education, pero since chairman kayo ng Basic Ed Committee,
tama ba sir na or agreeable ba kayo dun sa suggestion na gawin na talagang nationwide na balik tayo dun sa COVID time na online na lang muna lahat because of the El Nino? May pros and cons yan siya, no? Marami akong kausap na magulang na hindi sila masyadong sang-ayon sa yung online or blended learning dahil sabi nila na yung bata hindi natututo at pangalawa, yung mga magulang lang na sumasagot ng mga textbooks nila or workbooks nila. So, preferred pa rin ng magulang natin mag face-to-face. Pero alam ko, napakainit ang panahon ngayon. Marami nagsuspend ng mga klase. In fact, dito sa Metro Manila, ang dami nagsuspend. So, ang nakikita ko dyan, to immediately, dahil yung pag-transition natin, 4 years to 5 years pag-aralan kung pwede pang iksian. Kung kayang gawing 1 year or 2 year para makabalik na tayo sa dating calendar natin. Yung dating calendar natin, yun ang bagay sa atin. Dahil sanay na tayo doon at hindi pumapasok yung bata during summer. At nakikita natin, nakikita ko dito at sabi rin ng maraming experts, baka itong ganitong napakainit na summer maging new normal na no sa bansa natin. So, ang ibig sabihin, April, May, papalo na ng mga between 35, 40, 45. No? So, talagang mahirapan yung bata pumasok at mag-aral. Lalo na almost 99% ng public schools natin ay walang aircon. No? So, nakikita ko dyan mag-slow transition tayo. Pero ngayon, nandito tayo, yung mga areas na napakainit, wala tayong choice kung hindi mag-blended learning muna o yung tinatawag nating distance learning or online learning. Ibig sabihin sa bahay na muna. So ang principals natin dapat alisto sila. No, yung LGUs natin dapat alisto sila na kung mainit sa kanilang lugar, wag nang pipilitin na pumasok pa yung bata. And then last, sir, this is for another story lang. Andun kasi kausap namin kanina si Dr. Virgilio Almario and sabi nga niya, hanggang ngayon, andun yung difficulty to encourage children, yung Filipinos in general na lang, to go back to books and to read. As the chairman of the committee, ano yung pwedeng gawin ng Senado or ng committee nyo para maibalik natin or makita, maibalik uli natin yung interest sa pagbabasa, lalo na ng mga bata? May magandang observation yan. No? Meron akong dalawang isa balak gawin at isa gagawin. Ito simple lang to. No? We're declaring the month of March no, as the National Reading Month. Para ang bata ay mahikayat magbasa at bumili ng libro at lahat ng mga may kinalaman na mga ahensya, mga institusyon at organisasyon tumulong sa paghihikayat na magbasa ang bata. No? At in addition to that, yung mga bookstores, sinikayat rin natin magbigay ng discount kasi kailangan bumili ng libro. That's number 1. Number 2, pinag-aaralan ko yung posibilidad na i-ban ang cellphones sa loob ng classroom sa mga bata. No? Dahil isa rin sa mga observation, hindi lang dito sa atin, but sa ibang bansa, na yung marami sa ating mga bata talagang nalululong na sa paggamit ng cellphone. Even sa loob ng classroom. Dapat nagbabasa sila pero nanonood ng YouTube, nanonood ng TikTok. No? So, pinag-aaralan ko ngayon na i-ban na yung paggamit ng, sa mga bata lang, no? Paggamit ng cellphone sa loob ng classroom at sa loob ng school hours. Pwede lang yan, ilalabas lang nila kung uwian na. No? Pero during time of school hours, i-ban na yun. Dahil nauubos talaga yung oras nila sa katitingin ng cellphone. Lalo na ngayon, ang social media very accessible na. Okay, last question from NIMFA. Nandiyan na kasi Senator Robin. Sir, sabi ng Task Force El Nino, 103 na yung cities and provinces na nag-declare ng state of calamity dahil sa El Nino. Na mukhang kailangan naman talaga. Pero sir, who's checking kung reasonable yung declaration ng state of calamity? Kasi sir, di ba pag meron declaration ng state of calamity, merong you do away with the bidding? Yes.
and Yeah. baka maabuso. Yeah. Karamihan, halos lahat nung nag-declare, nung tinitignan ko yung list, ay agriculture LGUs. No? So karamihan nito ay agriculture-based LGUs. Ibig sabihin, natuyo yung palay, walang tubig, yung mga farmers ay walang pananim, at kailangan nila ngayon gamitin yung kanilang calamity fund para makatulong. Dapat ma-check yan mabuti ng Department of Agriculture. No? Dito papasok ang Department of Agriculture to validate kung talagang affected sila ng El Nino in terms of agriculture. At ako naniniwala affected. In fact, kausap ko yung ibang mga governors. Talagang grabe yung agriculture base. No? Grabe dahil nga walang tubig eh. Tuyong-tuyo yung kanilang ilog, tuyong-tuyo yung kanilang supply ng tubig, at hindi sila makatanim ng mga pananim sa kanilang lugar. So as a practice of check and balance, ang Department of Agriculture dapat i-validate yan. Sir, nung role ng DILG? Kasama rin ang DILG. But ang technical aspect will be Department of Agriculture dahil sila talagang makakaalam. No? Ang DILG is more supervision over the local government units. Basta sir, kailangan alert or anong tawag doon, bantayan kasi nga binanggit niyo yung calamity fund kasi ang habol doon di ba? Yeah, so malalaki ang calamity fund, at ang calamity fund, tama ka, walang bidding, very flexible yan. But ako naniniwala naman sa mga kausap kong LGU na may valid reason yung kanilang pagdeklara ng state of calamity. But nevertheless, dapat i-validate ng Department of Agriculture. Okay, naku, marami pa sana kaming tanong, kaya lang no more time na, sir. Thank you. Andiyan yan si Senator Robin. Okay, on that note, marami pong salamat, Senator Win Gatchalian. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat. At kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.